Bilang nagbibigay galang sa salita ng Diyos, tayo po ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos ang dadalhin ating mga aral, ating beloved preacher, Mark Noval, Amy Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, Brother Ray Santos. Tayo po manalangin sa ating mahal na Panginoon. Opo, dakilan mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa mga unang bungang panalangin ng mahal na Pastor, mahal na Panginoon, narito kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Sa iyong kagandahang loob, mahal na Panginoon, hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. Maraming salamat, O Diyos. Palagi naming nadarama ang iyong matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon. Patunay lamang, mahal na Panginoon, na lagi ka naming kasama, O Diyos. Maraming salamat sa matatapat mong anak, kaloob ng kaputhandog, sa awitin ng mga choir, mahal na Panginoon, paglangis sa mga instrumentalist, mahal na Panginoon. At sa pagkakatumpong ito sa aming pakikinig at pag-aaral lang yung mga banal na salita, minsanan pa. Patawarin mo po kami, lalo na po ang iyong amang lingkod. Sa lahat o Diyos na yung pagkukulang, pagkakasalang nagawa. Forgive our sins, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, pagpalain mo po kaming muli sa pamamagitan po ng iyong mga banal na salita. Transform our hearts, renew our minds through your words. At aming sinasaway lahat ng gawa na kaaway, demons of hindrances, unbeliefs, and doubts. Cast out in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makabalik po tayo mga minamahal sa ating mga upuan. Hallelujah. Bago tayo magpatuloy, I want to give the highest praise, glory, and honor, thanksgiving and majesty to our loving Savior, our dearest Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, the everlasting Father. Praise the Lord, praise the Lord. And we always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Greetings and respect to all beloved children, to all beloved Almeda family. Praise the Lord po. Isang mapagpalang hapon din po sa ating mga live webcast viewers all over the world. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. At isang mapagpalang hapon din sa ating mga beloved ordained preacher, sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, sa lahat po ng kapwa manggagawa, sa lahat ng ginagamit sa banal na gawain ng Diyos. At sa inyo po mga minamahal na mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa tuwing tayo po nandito sa banal na pananambahan, mga minamahal, hindi pwedeng wala tayong iuuwing pagpapala, mga minamahal. Yung pa lamang na dumalo ka sa banal na gawain ng Diyos, pinagpala ka na ng mahal na Panginoon. Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. At tayo po'y magpatuloy ang ating pong topic sa hapong ito, Rooted in Christ. Sa Tagalog po, maugat kay Kristo, rooted in Christ. Pakihanda po ating mga Biblia, mga minamahal, ating basahin, ating key verse. Book of Colossians, chapter 2, verses 6 and 7. Kindly po. Praise the Lord. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, Kabanatang 2, 6 hanggang 7. Kung paano nga ninyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya, at na matibay ang inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Amen. Sabi po ng English, as you have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Palakpakan po muna natin ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bilang mga totoong Kristiyano po, mga minamahal, sinasabi sa atin ang salita ng Diyos na dapat tayo po ay manatiling maugat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Rooted in Christ
in Him, ang sabi ng Biblia, matibay, establish sa mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Yan po ang sabi ng talata. At yan ang gusto ng mahal na Panginoon na mangyari sa atin. Kasi mga minamahal, yung pong ating mga spiritual fruits, ay nakadepende po yan lahat kung gaano tayo kaugat sa ating mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Lahat ng bunga ng ating spiritual, nakadepende lahat yan kung gaano kalalim ang ating relasyon sa mahal na Panginoon. Lahat ng bunga ng ating mga gawa, bunga ng ating pananampalataya, bunga ng ating mga desisyon, lahat yan mga minamahal nakadepende kung gaano tayo kaugat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say Amen. Kung gaano tayo kaugat sa salita ng Diyos. Ano-ano ba yung mga fruit, spiritual fruit natin bilang Kristiyano? Alam na po natin yan. Love, joy, peace, kindness, gentleness, faithfulness, patience, long-suffering, and self-control. Alam na natin yan. Lahat yan, mga minamahal, nakadepende sa ating lalim ng relasyon sa mahal na Panginoon kung tayo ba'y maugat o kung tayo ba'y mababaw lamang ang ugat. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat yan doon nakadepende, mga minamahal. Hindi yan pwedeng dumipende sa sarili mo lamang lakas o kaunawaan, mga minamahal. Hindi po. Kaya dapat ang mga bungang yan ay nagbubunga po sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dapat tumadami yan. Everybody say Amen? Dapat tumadami yung joy mo habang tumatagal ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Yung kagalakan mo at kinakailangan, tumadami yan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Yung peace. Habang naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, kinakailangan tumadami yung kapayapaan ng iyong puso. Kahit may mga problema, may mga pagsubok, payapa palagi ang iyong puso. Everybody say Amen. Yun nga lang, depende. Kung gaano tayo kalalim, kung gaano po tayo kaugat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Malalaman kasi yan sa bunga ng ating mga gawa. Sa bunga ng ating mga desisyon po sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, may makikita ka, mga ibang Kristiyano, ay tagal-tagal na sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, pero kakaunti pa rin ang pag-ibig sa Diyos. Everybody say Amen? So nakadepende kung gaano na sila kaugat, kung gaano kalalim sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi sila malalim ang ugat sa mahal na Panginoon, hindi maugat, mababaw lamang, may pag-ibig pa din, pero kaunti lang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung ang isang Kristiyano, maugat, malalim ang ugat sa pananampalataya, malalim ang relasyon sa mahal na Panginoon, aba, terrible ang pag-ibig niyan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, nakadepende. Mga minamahal, nakadepende lahat. Kapag ang isang Kristiyano, malalim ang ugat, dumating man sa kanila ang mahirap na sitwasyon, o dumating man ang mga pagsubok, hindi yan basta-basta sumusuko. Hindi basta-basta nayayanig ang pananampalataya. At higit sa lahat, hindi nabubunot ang ugat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga madali na pong maunawaan eh. Yung ginamit ng Biblia na metaphor ay yung ugat. Wala namang ibang may ugat kundi ang mga puno o halaman. Napakadaling malaman, mga minamahal. Kapag ang puno, malalim maugat o maugat, kahit anong lakas ng hangin, bagyo, hindi po yan mabubunot basta-basta. Everybody say Amen.
So yung metaphorical meaning niyan sa spiritual life, ang Kristiyanong maugat kay Kristo, maugat sa salita ng Diyos, anumang problema, pagsubok, hindi basta-basta sumusuko yan. Hindi basta-basta nai-stress. Hindi basta-basta nag-aalala kung may mga problema at pagsubok. Bakit? Maugat ka nga kay Kristo eh. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So kapag maugat ka kay Kristo, pag maugat ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi ka nakadepende sa sarili mong lakas. Everybody say, Amen. Nakadepende ka sa lakas ng Diyos. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, kapag hindi maugat ang isang Kristiyano, may ugat nga, mababaw lang, kakaunti, hindi malalim, yung bunga ng kanyang spiritual, ganun din ang ibubunga. Everybody say, praise the Lord. Halimbawa, maugat ka, konti lang ang pag-ibig mo sa Diyos. Halimbawa, yung ugat mo mababaw, konti lang. So, ang pag-ibig mo sa malapay noon, meron naman, pero kakaunti lang. Pag may pagsubok, ayaw nang maglingkod. Everybody say, Amen. Ganoon din yan sa lahat ng ginagawa natin sa ating buhay. Pag mababaw ang ugat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yung pagsunod din natin, ganoon din, apektado din yan. Sumusunod ka, pero yung madali lang. Pag mahirap, ayaw mo na. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon kasi nga, mababaw ang ugat. Mamaya, malaman natin para paano kinakailangan lumalim yung ating ugat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi po kasi yan automatic. May gagawin po tayo. Mga minamahal, kumbaga sa halaman, pag tinanim mo yan, hindi yan basta-basta uugat ng pusa. Kailangan niya ng araw, kailangan niya ng dilig ng tubig, kailangan niya ng pataba. Ganoon din sa paglilingkod natin. Hindi porke Kristiyano ka na ay automatic mag-uugat ka. Hindi po, may gagawin ka, may susundin ka. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, Amen? Kaya kapag ang Kristiyano, hindi maugat, hindi rooted in the Word of God. Pag may tukso, bumibigay. Kasi hindi maugat. Hindi malalim ang relasyon sa mahal na Panginoon. Pero kapag ang Kristiyano, maugat, malalim ang relasyon sa Diyos, malalim sa salita ng Diyos, yung mga tukso na yan, pinagtatagumpayan. Everybody say, Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, lahat na yon. Pag rooted ka in Christ, pagtagumpayan mo lahat, problema, pagsubok, tukso, lahat yan. Lahat ng gawa ng kaaway, mga minamahal. Kasi nga, hindi ka dumidepende sa sarili mong lakas. Ang lakas na nagmumula ay hindi galing sa iyo. Galing sa mahal na Panginoon. Kaya kapag yung lakas ay galing sa mahal na Panginoon, kaya lahat pagtagumpayan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. So, ano ang kailangan nating gawin para tayo po'y umugat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Dapat habang tumatagal tayo, umuugat po tayo. Hindi yung nakilala mo mahal na Panginoon, lumipas ng maraming taon, ganun ka pa din. Ganun pa rin yung spiritual level. Hindi po dapat ganun. Habang tumatagal, kinakailangan umuugat po, lumalago tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero siyempre, may gagawin po tayo. Pakibasa po muna mga minamahal. Ito yung sikreto para tayo umugat ng husto sa ating mahal na Panginoon. May gagawin tayo, may iiwasan tayo. Aklat ng mga awit, 1, talatang 1 hanggang 3. Pakibasa po. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kabanatang 1, talata po 1 hanggang 3. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumayuman sa daan ng makasalanan, ni umupuman sa upuan ng mga nanlilibak, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan ay nangagbubulay siya araw at gabi, at siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan at ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Palakpakan natin ang salita po ng ating mahal na Panginoon. Blessed
is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Palakpakan natin muli ang mahal na Panginoon. O, iyan po yung sikreto, mga minamahal. Iyan po yung vitamina sa ating spiritual root para tumibay po tayo, para lumago tayo, huwag daw po tayong lumakad sa payo ng masasama. Everybody say,